Magandang araw po mga kawangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said, sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin, please lang pakisubscribe ang channel ko at like din ang mga videos ko. Ngayon pag-uusapan po natin ang dalawang bersyon ng dalawang mga ulupong kasi silang dalawa pa na isang quote sa katiwalian. Si Senator Jinggoy Estrada at ang isang engineer ng Bulacan na nagdadawit sa kanyang katiwalian. Ito, pakinggan po natin ang kanilang parehas na bersyon kasi nga dinidinay masyado ni Jinggoy Estrada. Former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez implicating Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva to the flood control mess. Let's now hear the side of Senator Jinggoy Estrada. Senator Estrada, good morning to you. Good morning, Karen, and good morning to all listeners and televiewers. Good morning. All right. The allegation of DPWH Engineer Hernandez, I'll read it, is that you channeled 355 million worth of projects to Hagonoy and Malolos in 2025 with the DPWH, his boss, saying 30% an SOP kickback mo. And your point persons were the DPWH drivers Christian Santiago and Andre Balatbat under the direction of former District Engineer Alcantara. So pag-usapan natin yan, Senator. Those persons, those names that you mentioned, I do not know them. Yung mga drivers. Hindi ko kilala. I don't even know one of them. All right? And I deny vehemently that I received kickback on 30%. I deny that vehemently. Okay. And lahat yung mga sinasabi ng Bryce Hernandez during the House hearing yesterday, wala naman siyang ebidensya. That is that is plain and pure hearsay. Now, Senator, did you, let's start first with this, in 2025, did you recommend projects in Hagonoy and Malolos worth 355 million? Because no, the would bear that. No, I did not. In fact, those projects that he mentioned are already in the GAA, the General Appropriations Act of 2025. They can see it. It is a public document. But did you recommend it? No. I never recommended. Sa Hagonoy and Malolos? Yes. No. I never recommended. I never inserted. Walang insertion sa amin. Kasi nakita nyo naman si Congressman Toby Tiangco, nahanap niya na yung bawat distrito, eto recommended by Zaldico, recommended. Sa Senado ba, paano ba kayo nagre-recommend ng proyekto? Well, pwede po bang... Bago po tayo pumunta diyan kay Bryce sa kanyang litanya, narinig niyo yung mga kawangis ko, wala siyang kinalaman. Dininay niya ng husto yan. Wala daw siyang kinalaman ito. Tingnan natin ang sabi ng totoo ni, ewan ko kung nagsasabi ng totoo ng isang ulupong na to na si Engineer Bryce na to na dinadawit niyan si Jinggoy Estrada. Huwag yun na ako ibalik sa Senate, Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess, suspended. May we know who are these, sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Mr. Chair, our guest is requesting that he be allowed to read. Ito ba yung salaysay mo na pinirmahan mo? Tama po ba? Ito ba yung tinatanong sa'yo kanina ni Congressman Garbin? Yes po. Sinulat po at pinirmahan ko rin po. Okay. Mr. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay, his statement, which he signed? Engineer Hernandez, please proceed. Thank you.
Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Sige po, These are Your the line items that everyone has been talking about, so I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Mr. Chair, may I also request that he be directed to read the entirety of his... O ayan, narinig nyo na dalawang version ha. Narinig nyo mga kamay sa dalawang version. Kung sino ang magsasalita sa dalawang ulupong na to. Ito naman si Engineer Bryce, ito adik na adik to sa casino, di ba? Ayon po sa Senate kahapon sa Senate hearing ba yun? O hindi, sa Senate briefing yun sa sa Senado na sinabi ni Pampilo Lacson, di ba? Adik na adik to sa grabe magsugal sa casino. So ngayon dinadawit ni masyado ngayon si Senador Estrada, pati pala si Joel Villanueva, kasali rin sa kanyang sa kanyang litanya. Kaya sa inyo palagay sino ba sa totoo? Sino nagsasalita ng totoo? Kasi nga sa ngayon ang hirap na paniwalaan ko sino nagsasalita ng totoo. Grabe, pagdating sa pera talaga, no? Pagdating sa pera, magkakaaway din sila. Magkakampi, tapos magkakaaway. Lupit. Sa pera ng pinag-uusapan. Pero ang pinakamaganda dyan, sa katagalan, sana may makulong sa selda, o lahat sila makulong sa selda, kung totoo naman mga pinapangalan nila ay totoo, dapat lahat maparusahan. Tingnan natin. Kung hindi dito taktika, sana totoo tong investigasyon na to, o baka taktika lang to para mapagtakpan lang yung mga mataas na personalidad sa politiko para sa kanila maituon ng pansin ng usapan sa investigasyon sa mga contractor at sa mga DPWH at sa mga senador. Kasi nga pagdating sa senador ang binabakbakan naman ng mga taga-kongreso, pagdating naman sa kongreso ang binabakbakan na naman kailangan mayroong maidawit na taga-senado. Parang ganon, parang nagpapalit-palitan lang sila. Kaya parang hindi ko alam kung totoo ba itong investigasyon na nila or may pinagtatakpan. O sa ngayon lang mo ng mga update natin mga kawangis ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe. Sa mga kapwa ko OFW, masalam and bye-bye.